Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 671. Bakit? Ginugulo ba niya tayo? Kanina pa siya ayos, bakit biglang nagbago ang isip niya? Sa pagkakataong ito, ang nagrereklamo ay ang babaeng hindi nakakuha ng bagong album ni Ching Zuan. Noong una, nag-aalangan siyang gumastos ng napakaraming pera para mabili ang album na iyon. Sa panghihikayat ng kanyang mabuting kaibigan, sa wakas ay nagpasya siya at dinala ang pera. Sa huli, biglang nagbago ang isip ng nagbenta ng album. Sinabi niya na ayaw niyang ibenta ito, at ayaw niyang ibenta ito. Hindi ba biro lang ito? I don't know. He just said that he was not selling it at ibinaba na ang phone, sabi ng kaibigan niya. Hindi, tawagan mo siya at tanungin kung ano ang nangyayari. Halatang hindi sumuko ang dalaga. Okay, gayunpaman, mabilis niyang ibinaba ang telepono at tumingin sa kanyang mabuting kaibigan at sinabing, hindi niya kinuha ang telepono at na-blacklist ako. Natigilan ang dalaga at saka sinabing, siya lang ang baliw. Siya ang nagsabi na ibebenta niya ang mga records. Siya rin ang nagtakda ng presyo. Hindi man lang kami nakipag-bargain. Talagang sinabi niya na hindi niya ito ibebenta. Hindi man lang niya kinuha ang telepono. Simple lang siyang baliw. Tama, baliw siya, pagsang-ayon ng kaibigan. Pero, hindi naman siguro alam ng dalawa na mas galit pa ang lalaki sa kanilang dalawa. Ang pera na nasa kanyang mga kamay ay nawala ng ganoon na lamang. Wala siyang lugar para magreklamo. Okay, huwag kang magagalit. Inilabas na ang bagong album ni Ching Shen. Bagamat wala itong pirma, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Tara na, bumili na tayo, sabi ng batang babae na maswerteng nakakuha ng pinirmahang album ni Ching Shen sa kanyang matalik na kaibigan. Okay, malas talaga ang makatagpo ng ganyang baliw. Talagang pinaglaruan niya tayo ng ganito. Hindi pa rin masaya ang dalaga. Kung ayaw niyang ibenta, dapat kanina pa niya sinabi. Kinaumagahan, hiniling niya sa kanila na dalhin ang pera at hintayin siya. Sa huli, nawala siya at hindi man lang kinuha ang telepono. Ang iniisip pa lang niya ay nagagalit na siya. Okay, let's go. Huwag kang magagalit dahil sa ganitong klaseng tao. Kahit galit na galit din ang kaibigan niya, ito lang ang magagawa nila ngayon. Hindi nila kilala ang lalaki at hindi nila alam kung saan ito nakatira. Ngayong hindi niya kinuha ang telepono, wala na silang magagawa. Maaari lamang silang bumili ng mga album na nabili sa tindahan. Tara na, kinuha ng dalawa ang kanilang mga bag at lumabas sa napagkasunduang coffee shop. Pumunta sila sa pinakamalapit na record store at bumili ng bagong album ni Ching Shen. Doon lang bumuti ang mood ng dalaga. Hindi alam ni Huang Feng na ang kanyang storage box ay muling naging magnanakaw, at naging sanhi pa ito ng masamang pakiramdam ng ilang tao. Linggo ngayon, noong una, gusto ni Huang Feng na hilingin kay Su Yamo na lumabas at magsaya. Gayunpaman, humingi ng tawad si Su Yamo kay Huang Feng. Bagamat gusto rin niyang lumabas at makilala si Huang Feng, bukas ang araw ng bagong pampapayat na gamot ng kanilang kumpanya. Ngayon, kinailangan nilang magpunta ni Xi Mengzhou sa kumpanya para gawin ang huling inspection bago ang paglansad upang matiyak na walang napalampas. Alam din ni Huang Feng ang tungkol sa bagong gamot na pampababa ng timbang. Kung tutusin, pinigilan na niya ang pagnanakaw ng formula. Ngayon, alam na rin ni Huang Feng na sobrang dedikado sina Su Yamo at Xi Mengzhou sa kumpanya. Ang dahilan kung bakit nagsumikap silang dalawa ay hindi para kumita ng mas maraming pera, kundi para maging malaya at para makontrol ang sarili nilang kapalaran habang buhay. Gustong sabihin ni Huang Feng kay Su Yamo na huwag magtrabaho ng husto at ipaubaya ang kanyang mga bagay sa kanya. Gayunpaman, malinaw na hindi ngayon ang oras. Ang kanyang kasalukuyang karera ay hindi kahit na nagkakahalaga ng isang sulyap sa mata ng iba. Kung ikukumpara sa Changzhou Group, malayo pa rin siya. Mas imposibleng masiyahan ang pamilya sa likod ni Su Yamo. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi kwalipikadong magsabi ng mga ganoong salita ngayon. Bagamat hindi alam ni Su Yamo ang partikular na sitwasyon ni Huang Feng, halatang hindi niya akalain na matutulungan siya ni Huang Feng. Sa makatuwid, hindi niya sinabi kay Huang Feng ang tungkol sa kanyang pamilya hanggang ngayon. Mahuhulaan din ito ni Huang Feng.
Sa ganitong paraan, nadama ni Huang Feng ang higit na pakiramdam ng pagkaapurahan. Sa makatuwid, hindi siya pumunta kahit saan sa isang araw. Sa halip, nanatili siya sa sarili niyang serbeserya. Sa kasalukuyan, lahat ng bagay sa brewery ay tumatakbo ng maayos. Napakataas ng sigasig ng mga manggagawa. Bukod dito, nitong mga ilang araw, lumalawak ang serbesa tulad ng sewage treatment plant. Ang bilang ng mga manggagawa ay patuloy na dumarami. Sa bagong pabrika, ang mga bagong linya ng produksyon ay inilalagay. Ngayon, hindi gaanong kumikita si Huang Feng. Kaya naman ang perang kinita niya noon ay naubos niya. Sa kabutihang palad, nakuha ni Huang Feng ang ilang mga antik sa villa nitong Chenjun at ibinenta ang mga ito para sa ilang pera. Kung hindi, baka wala na siyang pera para mag-expand ngayon. Hindi nagtagal ang isang araw. Hindi nito maaaring hayaan si Huang Feng na makakuha ng 10,000 o kahit na daan-daang libong bote ng alak ng sabay-sabay. Katulad nito, hindi sapat ang isang araw para sa ganap na pagsisiyasat ni Pang Chengfo at Cai Tian sa background ni Huang Feng. Sa makatuwid, sa araw na ito, napakapayapa ni Pang Chengfo at Cai Tian. Wala silang nakitang problema kay Huang Feng. Hindi man lang sila lumabas para magsaya. Ang mga taong sumusubaybay sa kanila ay natural na walang nakitang anuman. Kinagabihan, nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, nakita niyang muli sina Tang Mazo at Guo Miangan. Ang dalawa ay muling nagdala ng sarili nilang sopas para bisitahin si Huang Feng. Ang ikinagulat ni Huang Feng ay hindi si Tang Mazo ang gumawa ng sopas sa kanyang tirahan sa pagkakataong ito, ngunit sa Guo Mianghans. Hindi alam ni Huang Feng kung kailan naging napakaganda ng relasyon ng dalawa. Siyempre, si Huang Feng ay muling tumanggap ng napakababaw na pagtrato ni Bai Xiaoro. Hindi niya alam kung ilusyon niya ba iyon, ngunit naramdaman ni Huang Feng na ang tingin ni Bai Xiaoro kay Tang Mazo at Guo Miangan ay hindi masyadong palakaibigan. Tila nagkaroon ng puot. Kakakilala lang nila not long ago, kaya hindi dapat magkaroon ng ganyang puot. Marahil ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan noon, ngunit sinabi na ni Tang Mazo na may kasintahan si Huang Feng na matalik niyang kaibigan. Alam din ito ng dalawa pang babae, kaya walang misunderstanding between them now. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Huang Feng ang mahinang puot mula kay Bai Xiaoro. Sa makatuwid, medyo hindi komportable si Huang Feng sa hapunan na ito, habang ang iba pang tatlong babae ay nakikipag-chat ng nakangiti. Gayunpaman, mahirap sabihin kung ang relasyon sa pagitan nila ay kasing lapit ng tila. By the way, ang bagong gamot na pampapayat ng Changzhou Group ay ilulunsad bukas. Paano ang paghahanda nilang dalawa? Tanong ni Huang Feng kay Tang Mazo. Hindi mo ba naitanong sa sarili mo si Ate Yamo? Tanong ni Tang Mazo. Hindi, sinabi ni Huang Feng, mukhang napakabisi niya ngayon, kaya hindi ko siya inistorbo. Kabanata 672. Ito ay itinuturing na makinis, sabi ni Tang Mazo. Pero kung titignan sina Sister Yamo at Little Exie, parang kinakabahan sila. Baka may problema sila. Pagkatapos ng lahat, mayroon na ngayong sariling kumpanya si Tang Mazo. At saka, nitong nakaraang 2 araw, iniisip niya kung paano gumawa ng sopas, kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa Changzhou Group. Tumango si Huang Feng. Pinlano niyang tawagan si Suyamo mamaya para tingnan kung may anumang problema at kung kailangan niya ng tulong. Pagkatapos kumain ay nagkwentuhan muna sila sandali sa sala. Pagkatapos nito, umalis sina Tang Mazo at Guo Miangan. Maswerte ka sa mga babae, sabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng pagkaalis ni Tang Mazo at Guo Miangan. Anong ibig mong sabihin good luck sa mga babae? Awkward na sabi ni Huang Feng. Habang kumakain, tila masyadong nag-aalala sa kanya sina Tang Mazo at Guo Miangan. Okay, let's get down to business, sabi ni Bai Xiaoro na may diretsyong mukha. May mission ka bukas. Anong misyon? Tanong ni Huang Feng. Eto na, pagkatapos ng insidente kina Li Bindian at Tong Chenjun, hindi pa siya tumatanggap ng anumang misyon. Ayon sa impormasyong natanggap namin, mayroong isang grupong kriminal na nakikipagsabuatan sa mga dayuhang puwersa, na naglalayong magsagawa ng mga aktibidad na terorista sa bansa. Ngayong natuklasan na ang kanilang kinaroroonan, hinahabol sila ng iba pang miyembro ng National Security Agency hanggang probinsya ng Qing. Anuman ang mangyari, ako ang namamahala sa lalawigan ng Qing.
Hiniling sa amin ng direktor na makipagtulungan sa ibang mga miyembro, sabi ni Bai Xiaoro. Saan ba talaga? Tanong ni Huang Feng. Sa tabi, sa Yingzhou. May malaking kagubatan doon. Ngayon ay maaaring nagtatago ang grupo ng mga tao doon, sabi ni Bai Xiaoro. Tumango si Huang Feng. Si Yingzhou ay nasa tabi ng Jiangzhou. Kung magdadrive siya, wala pang 2 oras bago makarating doon. Aalis ako bukas ng umaga. Oo, madaling araw, sabi ni Bai Xiaoro. Pero hindi ikaw, tayo. Pupunta ka rin. Nagtatakang tanong ni Huang Feng. Mula nang mawala si Bai Xiaoro sa kanyang panloob na puwersa, siya ay nabubuhay bilang isang otako. Kadalasan, kumakain siya, nanunood ng TV, at naglilinang. Hindi siya lumabas para magsagawa ng mga misyon. Kahit may misyon, ipapasa sa iba. Hindi niya inaasahan na pupunta siya sa misyon na ito. Ano, hindi ba pwede? Tinaas ni Bai Xiaoro ang kanyang kilay at sinabing, kahit na wala akong panloob na lakas, hindi ako magiging mas masahol pa sa iyo sa totoong labanan. Bagamat walang panloob na enerhiya si Bai Xiaoro, taglay pa rin niya ang kanyang pagiging mamarkahan at karanasan. Sa kanyang opinyon, ang kanyang karanasan ay mas mahusay kaysa sa isang rookie tulad ni Huang Feng. Sa makatuwid, hindi siya magiging mas masama kaysa kay Huang Feng. Hindi naman talaga totoo iyon. Sinabi ni Huang Feng, bakit hindi ka pumunta? Ako ang pupunta ng mag-isa. Ipinapangako kung walang magkakamali. Hindi. Umiling si Bai Xiaoro at sinabing, ikaw ay isang rookie kung tutuusin. Ayon sa mga patakaran, dapat ay mayroon kang karanasan mula sa mga nakatatanda. Wala akong pagkakataon noon. Sa pagkakataong ito, maaari na kitang turuan. Nakita ni Huang Feng na paulit-ulit na nagpumilit si Bai Xiaoro, kaya hindi siya nagsalita. Kung iisipin, kahit na walang gaanong panloob na lakas si Bai Xiaoro, mayroon pa rin siyang karanasan. Hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Nag-usap silang dalawa at bumalik sa kani-kanilang kwarto. Dahil may mission bukas, kailangan nilang magpahinga ng maaga ngayon. Gayunpaman, hindi agad nagpahinga si Huang Feng. Sa halip, tinawag niya si Su Yamo. Hello, Yamo. Huang Feng, it's so late. Bakit mo ako tinatawag? Anong problema? Sa oras na ito, natutulog lang si Su Yamo. Hindi siya katulad ni Huang Feng na nag-chat pagkatapos kumain. Siya ay abala sa kumpanya at bumalik ng huli na. Wala lang. I just want to ask, how are the preparations for tomorrow's new weight loss medicine? Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang, sabi ni Huang Feng. Okay lang, nakahanda na ang lahat. Hinaplos ni Su Yamo ang kanyang mukha at pagod na sinabi. Siya at si Exi Mengjiao ay abala buong araw. Wala silang pinalampas bago bumalik. Mabuti naman, sinabi ni Huang Feng, pero boyfriend mo na ako ngayon. Kung may problema, dapat mong sabihin sa akin. Huwag kang maging magalang sa akin. Got it. Don't worry, I will not be polite with you. Nakangiting sabi ni Su Yamo. Well, then you should rest early. May pasok pa bukas, sabi ni Huang Feng. Narinig niyang tila pagod na pagod si Su Yamo sa tawag sa telepono, kaya ayaw niyang istorbohin siya. Sige, magpahinga ka rin ng maaga, sabi ni Su Yamo. Matapos ibaba ni Huang Feng ang telepono, iniisip niya kung paano niya matutulungan si Su Yamo. Gayunpaman, halatang ayaw ni Su Yamo na bigyan siya ng pressure ngayon, kaya hindi niya sinabi sa kanya kung may problema. Hinarap niya itong mag-isa, na naging dahilan para makonsensya si Huang Feng. Mukhang kailangan kong mag-develop ng mabilis. Kung hindi, hindi ko matutulungan si Yumo kahit gusto ko. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Kaya naman, ang balisang Huang Feng ay hindi nagpapahinga. Sa halip, pumunta siya sa villa sa extra-dimensional space at ipinatawag ang robot at sining Wu Huang. Tulad ng para sa robot, dahil sa malinaw na mga tagubili ni Huang Feng, ito ay umuunlad ng napakahusay. Higit pa rito, dahil sa mga patakaran, bagamat kung minsan ay nagiging sanhi ito ng pagiging mabagal ng pag-unlad, maaari rin itong matiyak na walang anumang malalaking pagkakamali sa proseso ng pag-unlad. Kaya naman, mas panatag si Huang Feng tungkol sa brewery na kinokontrol ng robot. Sa kabilang banda, nang makita ni Ning Wu Huang si Huang Feng, napakasaya niya. Sa space-time na iyon, si Xiao Kui lang ang nakakausap sa kanya, kaya napakalungkot pa rin niya.
Sa tuwing nakikita niya si Huang Feng, siya ang pinakamasaya. Mula nang umalis si Huang Feng, si Ning Wushuang ay naglagay ng maraming pagsisikap sa kanyang negosyo upang magpatay ng oras at matulungan si Huang Feng na kumita ng mas maraming pera. Kahit na ang kanyang talento ay hindi kasing husay ni Xiao Kui, hindi siya tanga. Ngayon, marami na siyang pinagbuti kumpara noon. Matapos makita ni Huang Feng si Ning Wushuang, hinayaan niya muna itong gamitin ang kanyang storage ring at hinayaan siyang bumalik ng 2 beses. Sa bawat pagkakataon, maraming bagay mula sa Earth ang nasa storage ring. Sa ikatlong pagkakataon, na iyon din ang huling pagkakataon, hindi ibinigay ni Huang Feng sa kanya ang storage ring. Pagkatapos ng lahat, ang singsing sa imbakan ay mas kapaki-pakinabang sa kanya. Pagkatapos ng pangatlong beses, hindi na niya makikita si Ning Wushuang kahit isang araw, kaya hindi na niya maipahiram muli ang storage ring. Gayunpaman, pinataas din ito ang pangangailangan ni Huang Feng para sa mga storage ring muli. Kaya lang, wala siyang gaanong pera ngayon, kaya hindi na siya makabili ng isa pa para kay Ning Wushuang. Ngayon lang siya nakakagawa. Kabanata 673. Hindi rin masama ang negosyo ni Ning Wushuang. Bagamat umalis si Huang Feng, hindi sinira ni Su Pei ang kanyang pangako sa kanya at inalagaan pa rin si Ning Wushuang. Gayunpaman, dahil sa maikling panahon lamang, walang masyadong pagbabago sa panig ni Ning Wushuang. Gayunpaman, naniniwala si Huang Feng na sa mga bagay na dinala niya kay Ning Wushuang mula sa totoong mundo, hindi ito dapat maging napakahirap para sa kanya na mabilis na umunlad. Nang makitang umalis si Ning Wushuang, sinabi ni Huang Feng sa lobo at agila sa villa, "Okay, let's go." Ginugol ni Little Eagle ang halos lahat ng oras nito sa villa, habang ginugol ni Little White ang halos lahat ng oras nito sa totoong mundo. Paminsan-minsan, sinusundan nito si Huang Feng sa villa. Ang lobo at ang agila ay naging maayos. Nang sabihin ni Huang Feng na sasama sila, dadalhin lang niya si Little White. Ang Little Eagle ay maaari lamang manatili dito. Kinaumagahan, nakita ni Huang Feng si Bai Xiaoro, na nakabihis ng maayos nang lumabas siya ng silid. Ang Bai Xiaoro ngayon ay halatang iba sa dati. Sa panahong ito, si Bai Xiaoro ay nananatili sa tirahan ni Huang Feng. Bagamat may pagkaseryoso pa rin sa kanya, hindi iyon gaano. Mayroong higit pang uri ng katamaran at kapayapaan, na hindi nagparamdam sa mga tao na masyadong malayo. Wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, malinaw na naiiba ang araw na ito. Sinulyapan lang siya ni Huang Feng at naramdaman ang uri ng aura na nagpapalayo sa mga tao. Walang ekspresyon ang magandang mukha na iyon sa oras na ito. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na ang taong ito ay hindi madaling pakisamahan. Sa madaling salita, ang impresyon ni Huang Feng sa Bai Xiaoro ngayon ay maaaring ilarawan sa isang salita, malamig. Bilasan mo maghilamos, tapos aalis na tayo. Napatingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabing, "Okay." Tumango si Huang Feng. Maya-maya ay bumaba na ang dalawa. Ang kotseng minamaneho nila ay kotse pa rin ni Huang Feng. Sa kalsada, si Huang Feng ang namamahala sa pagmamaneho, habang si Bai Xiaoro ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa National Security Agency. Nakarating na sila sa predetermined location at nakumpirma na ang grupo ay nasa kagubatan na iyon. Hindi masyadong maganda ang kapaligiran doon. Malago ang mga puno na hindi kaaya-aya para sa ating mga sniper na mag-perform. Ang kabilang partido ay may maraming baril sa kanilang mga kamay. Mayroon pa silang mga armas ng mass destruction tulad ng rocket launcher. Matapos ibaba ni Bai Xiaoro ang telepono, sinabi niya kay Huang Feng ang tungkol sa natanggap niyang balita. Masasabing hindi magandang balita ang balitang ito para sa kanila, kaya naging mas solemn na ang ekspresyon ni Bai Xiaoro. Paano nahulog ang gayong sandata sa mga kamay ng mga taong ito? Sabi ni Huang Feng, magkakaroon ng vermin sa lahat ng dako, mahinang sabi ni Bai Xiaoro. Tumango si Huang Feng. Katulad ng Devil Mercenary Group noong nakaraan, maaari rin silang magdala ng mga armas sa bansa. Bagamat napakahigpit ng kontrol ni Huaxia sa mga armas, gaya ng sinabi ni Bai Xiaoro, magkakaroon ng vermin sa lahat ng dako. Hindi banggitin ng mga teroristang ito, kahit si Tianjun at ang iba pa sa underworld ay mahihirapang kumuha ng pistol, ngunit hindi ito imposible. Habang sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay papunta sa Yingzhou,
sina Suyamo at Exi Mengjao ay papunta rin sa kumpanya. Ngayon ay isang malaking araw para sa Changzhou Group. Kung magiging maayos ang mga pangyayari, mabilis na uunlad ang kanilang kumpanya. Kung ang mga bagay ay hindi naging maayos, ito ay isang malaking dagok sa kanilang kumpanya. Sa oras na ito, ang buong kumpanya ay napuno ng isang tense na kapaligiran. Ang lahat ay dumating ng maaga sa kumpanya upang gawin ang pangwakas na paghahanda para sa paglulunsad ng bagong pampababa ng timbang na gamot. Sa katunayan, sa panahong ito, ang mga patalastas ng bagong gamot sa pagbabawas ng timbang ng Changzhou Group ay na-i-broadcast sa iba't ibang mga pangunahing istasyon ng TV, lalo na sa istasyon ng TV ng Qing Province. Mayroong ilang magandang time slot para i-broadcast ang kanilang mga advertisement, kabilang ang advertisement ni Huang Feng at Li Bingyuan. Sa makatuwid, nang hindi nalalaman ni Huang Feng, medyo naging sikat siya sa lalawigan ng Qing. Dahil sa mga patalastas na ito, alam ng maraming tao ang tungkol sa bagong gamot na pampababa ng timbang ng Changzhou Group. Maraming mga tao ang nag-aabang sa pagpunta nito sa merkado. Gayunpaman, mas maraming tao ang nag-aalinlangan. Kung tutuusin, napakaraming gamot na pampababa ng timbang sa merkado, ngunit hindi marami sa mga ito ang epektibo. Bukod dito, marami sa kanila ang nagkaroon ng napakaseryosong epekto, na lubhang nakakapinsala sa katawan. Sa makatuwid, hindi lahat ay susubukan ito sa unang lugar. Si Suyamo at Exi Mengjao ay natural na handa para sa ganitong uri ng sitwasyon. Hindi nila akalain na magiging sikat agad ang kanilang mga produkto sa paglulunsad nila. Gayunpaman, ang maagang reputasyon ay napakahalaga. Kung ang reputasyon ay hindi maganda, kung gayon ito ay lubos na hindi kanais-nais para sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Habang ginagawa ni Suyamo at Exi Mengjao ang panghuling paghahanda, naghihintay din si Manager Yuan at ang iba pa para sa paglulunsad ng bagong gamot sa pagbabawas ng timbang ng Changzhou Group. Siyempre, wala silang anumang magandang intensyon. Nakahanda na ang lahat. Handa na silang makita ang Changzhou Group na gumawa ng kalokohan. Siyempre, mas maraming inaasahan si Manager Yuan kaysa sa iba, ngunit hindi alam ng iba ang pag-asang ito. Si Tang Mocking ay abala rin. Si Tang Mazo ay abala rin. Bagamat labis siyang nag-aalala tungkol sa pinsala ni Huang Feng, kailangan pa rin niyang harapin ang mga bagay ng sarili niyang kumpanya. Lalo na sa yugtong ito, noong nagsisimula pa lang, maraming bagay na dapat gawin. Bukod dito, hindi pa rin ito naging maayos, kaya kailangan niyang gumugol ng mas maraming oras at pagsisikap. Sa ilalim ng gabay ni Bai Xiaoro, si Huang Feng ay nagmaneho hanggang sa destinasyon. Gayunpaman, habang siya ay nagmamaneho, lalo itong naging malungkot. Nang marating na niya ang destinasyon, nakita niyang walang tao sa paligid. Napaka-desolate noon. Si Huang Feng ay hindi pa nakapunta sa Yingzhou noon, kaya hindi niya alam na may ganoong kawalang lugar dito. Gayunpaman, ito ay isang magandang lugar para sa mga mahilig sa adventure. May isang masukal na kagubatan na hindi pa nabubuo. Normal para sa mga taong hindi pamilyar dito ang mawala dito. Talagang marunong pumili ng lugar ang mga yon. Pagkababa ni Huang Feng sa sasakyan, sinulyapan niya ang kagubatan sa di kalayuan. Malayo pa ang napagkasundo ang lokasyon sa gilid ng kagubatan, ngunit natatanaw na niya ang hitsura ng kagubatan mula rito. Ang lugar dito ay sapat na malaki. May pagkain at inumin sa kagubatan. Kahit na ang mga taong iyon ay magtago dito sa loob ng 1 taon at kalahati, walang gaanong problema para mabuhay sila. Siyempre, ang saligan ay maaari nilang harapin ng mga katutubo. Sa kagubatan, sabi ni Bai Xiaoro habang bumababa sa sasakyan. Tumango si Huang Feng at ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon. Sa oras na ito, 2 tao ang dumating mula sa hindi kalayuan at binati sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Team Leader Bai, guguluhin ka namin sa pagkakataong ito, sabi ng lalaking nasa harapan kay Bai Xiaoro. Team Leader An, masyado kang magalang. Lahat tayo ay mga kasamahan, sabi ni Bai Xiaoro, pag-usapan muna natin ang sitwasyon sa loob. Okay. Sinulyapan ng lalaki si Huang Feng at pagkatapos ay nagsimulang ipakilala ang partikular na sitwasyon sa kanilang dalawa. Kabanata 674. Ngayon mako-confirm natin na ang grupo ay nasa kagubatan na ito. May mga 15 hanggang 20 tao. Mayroon silang ilang magaan at mabibigat na armas. Napakalakas ng kanilang firepower.
At saka, hinala natin na may mga mapanganib na tao mula sa ibang bansa. Ang mga taong ito ay napakatigas ng ulo. Talagang walang posibilidad na sila ay sumuko. Sabi ng lalaki. In addition, on my side, there are currently 10 people. Including the two of you, there are a total of 12 people. My people are ready to attack. Dagdag pa, ng lalaki. Sa katunayan, hindi niya gaanong pinahalagahan ang suporta ni Bai Xiaoro. Ito ay higit sa lahat dahil ang panig ni Bai Xiaoro ay mayroon lamang 2 tao. Bukod dito, si Bai Xiaoro mismo ay tila may ilang mga problema. Nabawasan ng husto ang kanyang lakas. Sa kasong ito, ang kanilang suporta ay talagang masasabing dispensable. Gayunpaman, ang bagay na ito ay inayos ng punong koanihan. Bukod dito, ito ay Qing Province pagkatapos ng lahat. Ito ay lugar ng responsibilidad ni Bai Xiaoro. Naiintindihan naman niya ang pagsali. Bukod dito, interesado rin siya sa bagong subordinate ni Bai Xiaoro. Sa pagkakaalam niya, very optimistic ang bureau chief sa bagong miyembrong ito. Sa orihinal, tinulungan lang siya ni Bai Xiaoro na mag-apply para sa status ng isang panlabas na miyembro. Ang hepe ng bureau ay hindi inaasahang na-promote ang taong ito sa isang opisyal na miyembro. Sa makatuwid, hindi lamang siya, ngunit maraming tao sa National Security Agency ang labis na interesado kay Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos sumali ni Huang Feng sa National Security Agency, nanatili siya sa Jiangzhou at hindi pumunta sa kabisera. Sa makatuwid, maraming tao ang hindi nakakita sa kanya. Nang makitang ang tingin ni Team Leader An ay kay Huang Feng, tila natuklasan ni Bai Xiaoro si Huang Feng. Tinuro siya nito at sinabing, Huang Feng ang pangalan niya. Siya ang bago kong miyembro ng team. Kakasali lang niya hindi pa lang. Sana ay maaligan siya ng Team Leader An sa hinaharap. Siyempre, sabi ni Team Leader An, pero laking gulat niya. Noong nakaraan, ang koponan ni Bai Xiaoro ay may mga bagong miyembro, ngunit hindi pa niya ito nakitang ganoon kaasikaso sa sinuman. Sikat na sikat ang pagiging malamig ni Bai Xiaoro sa National Security Agency. Wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga koponan, lalo na sa pagsasalita ng magalang tulad nito. Huang Feng, ito ang Team Leader An. Sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. Team Leader An, nice to meet you. Sabi ni Huang Feng. Ikinagagalak kung makilala ka. Inabot ni An Jia at kinamayan si Huang. Ngumiti siya at sinabing, matagal ko nang narinig ang pangalan mo, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ka. Ngayon, sa wakas ay makikilala na rin kita ng personal. Talagang tinutupad mo ang iyong reputasyon. No, I'm just a nobody. Hindi ako sikat. Team Leader An, dapat nagbibiro ka, sabi ni Huang Feng. Sige, let's leave the pleasantries for later. Pag-usapan muna natin kung ano ang dapat nating gawin. Pinutol ni Bai Xiaoro ang kasiyahan ng dalawa. Sumulyap si An Jie kay Huang Feng at sinabing, habang nandito tayo, natukoy na natin ang kanilang tinatayang lokasyon. Bukod dito, nakahanap din tayo ng nakatagong daanan para makapasok. Hindi nila tayo dapat mahanap. Tumango si Bai Xiaoro at nagsabi, paano kung umatras sila? Kakaunti lang ang tao namin, at napakalaki ng kagubatan. Magiging napakahirap na panatilihin ang mga ito dito. Mayroon ka bang anumang mga ideya? Panipi, ayoko talaga. Nagkibit-balikat si An Jia at sinabing, ito rin ang dahilan kung bakit ako humingi ng tulong sa direktor. Gayunpaman, hindi na ako makakapagpadala ng mas maraming tao sa akin ng direktor sa maikling panahon. Ang grupo sa loob ay maaaring umalis anumang oras. Kaya naman, hindi na kami makapaghintay pa. Maaari lamang kaming magsapalaran. Kumunat ang noo ni Bai Xiaoro. Ang bagay na ito ay talagang medyo mahirap hawakan. Bagamat siya ang namamahala sa lalawigan ng Qing, maliban sa kanya at kay Huang Feng, ang iba ay wala rito. Bagaman maaari silang maghintay ng ilang sandali at makakuha ng higit pang mga reinforcement, ang mga tao sa loob ay maaari ring umalis sa kagubatan sa panahong ito. Kapag nakapasok na sila sa downtown area, malaki ang impact. Ang kanilang mga aksyon ay lubos ding paghihigpitan. Sige, sang-ayon ako sa desisyon mo. Sinabi ni Bai Xiaoro, ikaw ang commander sa pagkakataong ito. Tayong dalawa ay nandito lang para tumulong. Sina Bai Xiaoro at An Jia ay parehong pinuno ng koponan. Magkapareho sila ng ranggo.
Hindi makapag-utos ang dalawa sa isa. Ang mga salita ni Bai Xiaoro ay katumbas ng pagsuko sa utos. Tumango si Anjia. Ito ang pinakamahusay. Kung ang dalawa sa kanila ay hindi nakikinig sa isa't isa, ito ay lubhang mapanganib. Bagamat dalawa lamang sila, kapag nagkaroon ng panloob na salungatan, ito ay magiging lubhang disadvantageous para sa operasyon. Pagkatapos, sinundan ni Huang Feng si Anjia sa pasukan ng nakatagong landas. Doon, nakita ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang natitirang mga tao. Sa oras na ito, ang mga taong ito ay ganap na armado. Kung ikukumpara, si Huang Feng at Bai Xiaoro ay mas malabo. Si Huang Feng ay walang kahit na baril. Siyempre, may mga baril sa kanyang storage ring. Bukod dito, may mga mahahabang baril at pistola. Gayunpaman, malinaw na hindi niya mailabas ang mga ito dahil wala siyang paraan upang ipaliwanag ang pinagmulan ng mga baril na ito. Team Leader An, pwede mo bang bigyan ng baril si Huang Feng? Kakasali lang niya sa organisasyon. Hindi pa dumarating ang baril na inaplayan ko sa kanya, sabi ni Bai Xiaoro kay Anjia. Oo naman, masayang sabi ni Anjia. Pagkatapos, hiniling niya sa isang tao na bigyan si Huang Feng ng submachine gun, pistol, at kahit isang punyal at 2 granada. Binigyan din siya nito ng bulletproof vest. Sa madaling salita, ang mga bagay na ibinigay ay hindi maliit. Gayunpaman, mas nadismaya si Anjia sa suporta ni Huang Feng at Bai Xiaoro. Nasira ang lakas ni Bai Xiaoro, at wala man lang baril si Huang Feng ngayon. Siguradong hindi maganda ang kanyang pagiging mamerkahan. Parang sarili lang niya ang maaasahan niya kapag dumating ang 2 taong ito para suportahan siya. Baka may 2 pa siyang pasanin. Team Leader, pinagsisisihan kong sinundan kita. Bulong ni Huang Feng kay Bai Xiaoro habang sinusuot niya ang bulletproof vest. Sa katunayan, si Huang Feng ay nakasuot ng golden silk soft armor. Gayunpaman, halatang wala siyang pakialam sa kanyang kaligtasan. Sinulyapan ni Bai Xiaoro si Huang Feng na may ilang pagdududa. Itinuro ni Huang Feng ang mga taong nakapaligid sa kanya at sinabing, tingnan mo sila, lahat sila ay kumpleto sa sandata. Kasama mo ako, ngunit wala akong anumang bagay. Hindi ko talaga masisiguro ang kaligtasan ko. Ang sabi ko, pinuno ng grupo, hindi ka ba nagustuhan sa organisasyon? Kung sasabihin ko, tiyak na dahil sa masamang ugali mo kaya na-offend ang mga tao. Pero dapat, nagbago ka na. Tumahimik ka. Sa wakas ay hindi nakayanan ni Bai Xiaoro ang pagmamaktol ni Huang Feng at pinagalitan siya sa mahinang boses. Medyo nagalit siya at nahihiya. Sa katunayan, kumpara sa mga tauhan ni Anjia, si Huang Feng ay talagang wala. Masyado siyang nahihiya at nanghihina. Gayunpaman, malinaw na hindi inisip ni Bai Xiaoro na ito ay dahil sa kanyang masamang ugali. Bagamat kadalasan ay hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan sa ibang grupo, hindi naman masama ang kanyang kasikatan. Ito ay orihinal na binalak niyang umalis sa National Security Agency. Nang maglaon, sa ilalim ng panghihikayat ng direktor, nanatili siya. Gayunpaman, ang usapin ng kagamitan ni Huang Feng ay natural na naantala. Kabanata 675. Agad na tumigil sa pagsasalita si Huang Feng. Sa halip, inisa-isa niyang isinuot ang lahat. Fair na, nang makitang naisuot na ni Huang Feng ang lahat, iminuwestro ni Anjia si Bai Xiaoro at iwinagayway ang kanang kamay. Lahat ay yumuko at mabilis na naglakad papunta sa kagubatan. Ito ang unang pagkakataon na nagtrabaho si Huang Feng sa National Security Agency. Mulat niyang pinagmamasdan ang mga galaw ng mga tao sa paligid niya at napag-alaman na ang mga taong ito ay halatang mga veterano. Habang mabilis na naglalakad, mapoprotektahan nila ang kanilang sarili at mabawasan ang panganib na matuklasan. Kasabay nito, malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na nagtulungan ang mga taong ito. Ang bawat isa ay may malinaw na dibisyon ng paggawa. Ang bawat tao ay nagmamasid sa isang direksyon upang matiyak na walang mga blind spot. Sa sandaling lumitaw ang isang kaaway, saan man sila nanggaling, matutuklasan nila kaagad ang mga ito. Sila talaga ang masters ng National Security Agency. Hindi sila simple. Napabuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Kumpara sa kanila, hindi presentable ang mga hooligan na nakilala niya noon. Naglakas loob si Huang Feng na igarantya na sinuman sa mga tao sa paligid niya ay makakatalo sa 10 sa mga hooligan na iyon.
Gayunpaman, hindi nang ahas si Huang Feng na ilagay ang kanyang buhay sa kamay ng iba. Kaya naman, nang malay niyang mahulog sa likuran ng huli, tahimik niyang pinakawalan ang maliit na agila sa villa. Sa ilalim ng takip ng kagubatan, ang maliit na agila ay lumipad ng maayos nang hindi natuklasan ng iba. Huang Feng, bilisan mo. Si Bai Xiaoro, na nasa unahan, ay natagpuan na si Huang Feng ay nasa likuran, kaya't sinadya niyang bumagal upang hintayin si Huang Feng. Sa ganoong sitwasyon, ang una at huli ang pinakamadaling salakayin. Nag-aalala si Bai Xiaoro sa kaligtasan ni Huang Feng, kaya nag-aalala siya na ang huli. Darating ako, sagot ni Huang Feng at binilisan ang kanyang lakad. Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na sila sa kagubatan. Sumenya si Anjia na huminto ang lahat. Biglang nabuo ang kanyang mga nasasakupan, pabalik-balik, at pinagmamasdan ang paligid. Ngayong napakalapit na namin sa isa't isa, hindi ligtas na sumulong. Mag-ingat sa likod namin, sabi ni Anjia. Tumango ang lahat. Pagkatapos, nagbago sila mula sa pagtakbo hanggang sa paglalakad. At saka, kahit naglalakad sila, hindi mabilis ang kanilang bilis. Naglakad ang lahat habang pinagmamasdan ang paligid. Ganoon din ang ginawa ni Huang Feng. Sa oras na ito, hawak niya ang submachine gun at maingat na naglakad pasulong. Nilaybot ng kanyang mga mata ang mga puno sa paligid. Masyadong masukal ang kagubatan. Kung ang kalaban ay handa at nagtago ng maaga, magiging mahirap para sa kanila na mahanap ang mga ito. Gayunpaman, hindi madali para sa kanila na makita tayo maliban kung sila ay nasa mataas na lugar. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso, tama, mataas na lugar. Walang kamalay-malay na itinaas ni Huang Feng ang kanyang ulo at tumangala. Maraming makakapal na puno dito. Ang mga tuktok ng mga puno ay nakaharang sa araw. Hindi man lang makita ni Huang Feng ang araw sa labas mula sa loob. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Huang Feng na tila may ilaw sa isang puno sa di kalayuan. Naramdaman din ng sarili niyang sixth sense na may panganib. Bumaba ka, sigaw ni Huang Feng. Bagamat hindi naiintindihan ng ibang nakapaligid sa kanya ang nangyayari, lahat sila ay mga sanay na sundalo kung tutuusin. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, hindi nila namamalayan na nahiga. Bang! Sakto namang natamba ang lahat ay may lumabas na butas ng bala sa puno ng malaking puno sa likod ng kanilang kinatatayuan. Agad na narinig ng lahat ang putok ng baril. Maaga ang alauna, nasa puno ang kalaban. Isang miyembro ng National Security Agency na nakahiga sa tabi ni Huang Feng ang kaagad na nagsabi sa lahat matapos marinig ang putok ng baril. Patayin mo siya, sabi ni Anjia. Oo, sumagot pa rin ang taong iyon. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng na hindi bumangon ang taong nakahiga sa tabi niya. Nakahiga lang siya sa lupa at naglabas ng isang box sa kanyang backpack. Mayroong isang bangkos ng mga bahagi sa loob. Mahusay niyang tinipon ang mga ito. Wala pang isang minuto, isang sniper rifle ang naka-assemble. Sa panahong ito, ang tao sa puno ay nagpaputok ng 2 putok kay Huang Feng at sa iba pa. Gayunpaman, walang nasawi. Maraming mga damo at puno sa lupa, na maaaring magbigay ng magandang takip. Matapos humiga si Huang Feng at ang iba pa, lumipat din sila ng medyo malayo. Gayunpaman, kahit na walang nasawi, nasa mataas na lugar ang kalaban. Sa oras na ito, sila ay pinigilan ng kalaban at walang paraan para makabangon sila. Sa oras na ito, ang taong nasa tabi ni Huang Feng ay nakahanap ng angkop na posisyon at nagsimulang magpuntirya sa malayo. Layunin ang target, mangyaring magbigay ng mga tagubilin. Patayin, sigaw ni Anjia. Bang! Ang sagot sa kanya ay tunog ng putok ng baril. Sa mga puwang sa damuhan, nakita ni Huang Feng na ang taong nasa di kalayuan ay nahulog na mula sa puno nang marinig ang putok ng baril. Napatay na ang target, sabi ng katabi ni Huang Feng. Binigyan siya ni Huang Feng ng thumbs up. Taos-puso siyang humanga sa pagiging mamarkahan ng kanyang kalaban. Ngayon lang, napakalayo ng taong iyon, at napakaraming puno sa pagitan nila. Sa huli, nagawang tapusin ng taong ito ang kanyang kalaban sa isang putok. Bagamat alam din ni Huang Feng kung paano bumaril, malayo siya sa bihasa. Halatang sniper ang katabi niya. Nang makitang nag-thumbs up si Huang Feng sa kanya, napangiti ang tao na nahihiya at bamulong, mas magaling ka. Siya ay nagsasabi ng totoo, hindi sinusubukang purihin si Huang Feng.
Hindi niya napansin ang sniper sa puno mula sa ganoong kalayuan, at ang mga nakapaligid na puno ay malalagang. Gayunpaman, napansin na siya ni Huang Feng ng maaga. Malinaw, naisip niya na si Huang Feng ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Not bad, magaling talaga ang bago mong team member. Sinabi rin ni Anjia, na nasa harapan, kay Bai Xiaoro. Bagamat hindi niya akalain na si Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa kanyang miyembro ng koponan, nagawang matuklasan ni Huang Feng ang kaaway ng maaga. Ipinakita nito na si Huang Feng ay hindi ganap na inutil. Ipinakita rin ito na gumawa ng exception ang direktor para i-promote siya. Ito ay hindi ganap na hindi makatwiran. Ngumiti si Bai Xiaoro ngunit walang sinabi. Tiningnan niya si Huang Feng na may nasisiyahang tingin. Malinaw na natuklasan ng kalaban ang aming pagdating. Lahat, mag-ingat, sabi ni Anjia sa lahat. Tumango ang lahat na may mabigat na ekspresyon. Ang isang sorpresang pag-atake at isang malakas na pag-atake ay dalawang magkaibang bagay. Ngayong handa na ang kabilang partido, hindi imposible para sa kanila na lipulin ang kabilang partido, ngunit tiyak na magiging mas mahirap ito kaysa sa inaasahan nila. Sure enough, hindi nagtagal pagkaalis nila, inatake na naman sila. Sa pagkakataong ito, hindi ito nanggaling sa mga puno, kundi sa harapan. Ang kabilang partido ay walang anumang intensyon na umiwas, at tulad noon, nagsimula silang makipag-away kay Huang Feng at sa iba pa. Si Huang Feng at ang iba ay natural na hindi magiging magalang. Agad naman silang gumanti ng putok. Gayunpaman, sa oras na ito, ang magkabilang panig ay medyo malayo, at ang kaaway ay natakpan sa kanilang paligid. Kaya naman, bagamat mahigpit na lumaban ang magkabilang panig, hindi gaanong nasawi. Kabanata 676. Hindi, kailangan nating lumampas. Sabi ni Anjia. Wala namang magandang may dudulot sa kanila kung patuloy silang lalaban sa ganoong kalayuan. Sumang-ayon ang lahat, kaya tinakpan nila ang isa't isa at humalili sa pagsulong. Dahil hindi ito ang unang beses na nagtulungan sila, hindi sila pamilyar sa isa't isa. Sumunod sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa gilid, kaya hindi nila nasira ang kanilang porma sayon. Naging maayos ang pambihirang tagumpay. Bagamat may mga tao sa kabila, halatang hindi lahat sila. Bukod dito, tulad ng sinabi ni Anjia dati, hindi lumitaw ang kanilang mabibigat na sandata. Sa oras na ito, si Xiao Ying, na pinakawalan ni Huang Feng noon, ay biglang nagpadala ng mensahe kay Huang Feng. May isang ambush sa kanilang daan. Ingat ka, may ambush sa daan. Hindi nang ahas si Huang Feng na huwag pansinin ang ulat ni Xiao Ying, kaya nagmamadali niyang binalaan si Anjia at ang iba pa. Dahil nadiskubre ni Huang Feng ng maaga ang sniper ng kalaban, hindi na sila nang ahas na suwayan si Huang Feng ngayon. Agad na huminto si Anjia, at ganoon din ang ginawa ng iba. Nag-set up sila ng defensive formation sa lugar at nagpatuloy sa pagbaril sa kalaban. Dito ka muna, haharapin ko ang pananambang, sabi ni Huang Feng. Sa ulat ni Xiao Ying, halos alam ni Huang Feng kung saan nagtatago ang kalaban. Sasamahan kita. Sabay sabi ni Bai Xiaoro. Si Huang Feng ay orihinal na gustong pumuntang mag-isa, ngunit iginiit ni Bai Xiaoro, kaya walang sinabi si Huang Feng. Hindi ngayon ang oras para mag-aksaya. Sa makatuwid, maingat na nilapitan ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang pananambang. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi nang ahas na lumapit. Kung siya ay napakalapit, matutuklasan sila ng kaaway. Nandyan lang. Itinuro ni Huang Feng ang isang patch ng makakapal na damo. Tumingin si Bai Xiaoro sa lugar na itinuro ni Huang Feng at wala siyang nakitang kakaiba. Gayunpaman, sa oras na ito, malinaw na mas mahusay na paniwalaan ito kaysa hindi. Sa makatuwid, sina Bai Xiaoro at Huang Feng ay naghagis ng granada sa tagpi ng mga damo. Ang mga taong nagtatago doon ay hindi napansin ang paglapit ni Huang Feng. Dati, kapag huminto si Anji at ang iba, nawalan sila ng target. Gayunpaman, hindi sila nagmamadali. Sa halip, matyaga silang naghintay dahil kung gusto ni Anji at ng iba pa na makalusot at maalis ang mga taong nasa harapan nila, tiyak na dadaan sila sa kanila. Kailangan lang nilang hintayin ang pagdating ng libre, at pagdating ng oras, maglulunsad sila ng sorpresang pag-atake. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi nila hinintay si Anjia at ang iba pa, kundi dalawang granada. Ang dalawang granada na ito ay sumabog sa tabi nila.
Ang isa sa kanila ay namatay sa lugar, at ang iba pang tatlo ay nasugatan din. Hindi man namatay ang tatlo, kailangan nilang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Halatang nalantad ang kanilang pinagtataguan. Kahit na hindi nila alam kung paano sila na-expose, kung tutusin, medyo malayo pa rin sila kay Angia at sa iba pa. Bukod dito, mayayabong ang mga puno sa paligid. Nakagawa na sila ng magandang trabaho sa pag-cover. Logically speaking, hindi dapat sila na-expose. Gayunpaman, pinatunayan ng dalawang granada na sila nga ay nalantad. Kaya naman ang natitirang tatlong tao ay makakalabas lamang sa kanilang mga pinagtataguan. Gayunpaman, sa kanilang paglabas ay sinalubong sila ng mga bala na nagpawi sa langit at tumakip sa lupa. Matapos ihagis ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang mga granada, itinutok na nila ang kanilang mga baril doon. Si Bai Xiaoro ay may sariling baril, at si Huang Feng ay mayroon ding submachine gun na ibinigay sa kanya ni Angia. Kaya naman napakalakas pa rin ng kanilang firepower. Lumalabas na mas mababa talaga ang pagiging marksman ni Huang Feng kaysa kay Bai Xiaoro. Bagamat si Bai Xiaoro ay walang gaanong panloob na puwersa ngayon, ang kanyang pagiging mahusay sa pagbaril ay hindi nabawasan. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga baril sa loob ng mahabang panahon. Bagamat mayroon siyang karanasan sa pakikipaglaban, hindi mabilis na mapapabuti ang kanyang pagiging mahusay sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, ang tatlong taong ito ay pinatay ni Bai Xiaoro. Bagamat binaril din sila ni Huang Feng, hindi ito nakamamatay. Maaari niyang saktan sila, ngunit walang paraan upang patayin sila. Matapos patayin ang tatlong tao, hindi kaagad umalis si Bai Xiaoro. Sa halip, tumingin siya kay Huang Feng. Tila, tinatanong niya si Huang Feng kung mayroon pang ambush dito. Pagkatapos ng nangyari ngayon, walang kahit katiting na pagdududa si Bai Xiaoro tungkol sa paghatol ni Huang Feng. Let's go! Wala na sila dito. Total 4 na sila. Ngayon lang napatay ang isa, at patay na rin ang tatlo. Sabi ni Huang Feng. Tumango si Bai Xiaoro, yumuko silang dalawa at sumugod pabalik kay Angia at sa iba pa. Napansin din ni Angia at ng iba pa ang labanan sa panig ni Bai Xiaoro. Bagamat hindi nila nakita kung gaano karaming tao ang nasa kabilang panig, talagang nagkaroon ng labanan. Sa makatuwid, muli nitong pinatunayan na tama ang paghatol ni Huang Feng. Tumango si Bai Xiaoro kay Angia, at binigyan ni Angia ng thumbs up si Huang Feng. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pagsulong. Wala nang tambangan sa kalsada. Matagumpay nilang nalagpasan ang depensa ng kabaligtaran. Ang mga tao sa harapan ay halatang pain para akitin si Huang Feng at ang iba pa na sumugod. Ang totoong pamatay na hakbang ay ang mga taong nakahiga sa pagtambang sa kalsada. Ngayong ang mga taong iyon ay pinatay ni Huang Feng at ng iba pa, ang mga tao sa harapan ay natural na walang dapat ikabahala. Gayunpaman, nang papatayin na ni Angia at ng iba pa ang mga taong nasa harapan nila, biglang may tumunog na boses. Tapos, may sumabog di kalayuan sa kanila. Mag-ingat, ito ay isang rocket launcher. Dumating din ang boses ni Angia. Sa oras na ito, maraming tao ang gumagapang sa lupa, at gumagapang papalayo sa lugar kanina lang. Dito na lang kayo. Magdadala ako ng 2 tao para umikot at papatayin sila. Sabi ni Angia. Sa pagkakataong ito, hindi nagkusa si Huang Feng na pumunta. Last time, nagkusa siyang pumunta dahil siya lang ang nakakaalam kung saan nagtatago ang kalaban. Sa pagkakataong ito, madali nilang mahahanap ang mga taong nagpaputok ng rocket launcher, kaya hindi na niya kailangan pang pumunta. Bukod dito, kahit na si Huang Feng ang magkusa na pumunta, malamang na hindi papayag si Angia. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng at ang iba pa ay dumating upang suportahan, at ang tunay na pangunahing puwersa ay ang kanilang mga sarili. Imposible para sa kanila na hayaan si Huang Feng at ang iba pa na gawin ang lahat. Kung nangyari iyon, mawawalan sila ng mukha. Kaya naman, nagkusa si Angia na kunin ang mga tao para salakayin ang mga kaaway sa harap nila sa pagkakataong ito. Tunay na makapangyarihan ang mga taong ito, at hindi nagtagal at huminto sa pagpapaputok ang rocket launcher. Malinaw, ang mga tao ay pinatay ni Angia at ng iba pa. Pagkatapos nito, nagawa nilang sumulong. Sumunod naman ay naging maayos naman sila. Direkta silang nakarating sa kinaroroonan ng pugad ng kalaban, na natagpuan ni Angia noon.
Sa panahong ito, nakapatay pa sila ng ilang tao. Sa kabuuan, naabot na nila ang bilang ng mga kaaway na tinansya ni Angia. Sa makatuwid, pagkatapos patayin ang huling dalawang kaaway sa pugad ng kalaban, ang lahat ay nakadama ng higit na nakaka-relax. Kabanata 677. Natapos ang misyon, Angia said with a relaxed expression. Napatay nila ang kanilang mga kalaban, ngunit dalawa lamang sa kanila ang nasugatan. Wala sa kanila ang namatay. Ito ay talagang isang bagay upang maging masaya tungkol sa I really have to thank you this time, Team Leader Bai. Sabi ni Angia kay Bai Sharo. Kung hindi dahil sa dalawang babala ni Huang Feng, maaaring mas malaking pagkatalo ang naranasan nila. Bahala ka, Team Leader An. Medyo lumuwag ang ekspresyon ni Bai Sharo sa oras na ito. May bahagyang ngiti pa sa kanyang mukha. Siyempre, mas malamig pa rin. Walang pakialam si Angia. Pagkatapos ng lahat, kadalasang ganito ang ekspresyon ni Bai Sharo. Sapat na para ngumiti siya ngayon. Nilingan niya si Huang Feng at sinabing, nakakamangha talaga si Brother Huang. Pagdating mo sa kabisera sa hinaharap, ililibre kita ng inumin. Nahulaan na ngayon ni Angia kung bakit espesyal na inaprubahan ng direktor si Huang Feng na sumali sa bureau at maging opisyal na miyembro. Katamtaman talaga ang pagiging mahusay ni Huang Feng, ngunit napakalakas ng kanyang kakayahang makadama ng panganib. 2 beses na niya silang tinulungan. Dapat malaman ng isang tao na hindi bihira na makakita ng mahusay na pagbaril sa kanilang koanihan. Maraming mga sharpshooter. Gayunpaman, bihirang makakita ng isang taong may napakalakas na pakiramdam ng panganib tulad ni Huang Feng. Tanging ang mga matagal nang nasa larangan ng digmaan ang makakadama ng panganib ng maaga. Wala masyadong tao na ganyan. Bukod dito, ang kanilang pakiramdam ng panganib ay hindi kasing lakas ng kay Huang Feng. Kung mas malakas ang pakiramdam ng panganib, mas magiging kapaki-pakinabang ito sa labanan. Bagaman ang pakiramdam na ito ay panandalian, maaari nitong iligtas ang kanilang buhay ng maraming beses. Sa makatuwid, ito ay napakahalaga. Gayunpaman, hindi alam ni Angia kung gaano kahusay ang mga kasanayan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, gumamit lang si Huang Feng ng baril at hindi gumanap sa ibang aspeto. Sa makatuwid, naisip lamang ni Angia na ang direktor ay nagustuhan ng pakiramdam ng panganib ni Huang Feng, hindi ang kanyang kakayahan. Team Leader An, masyado kang magalang. Actually, wala naman akong ginawa. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, agad siyang sumimangot at sinabi sa lahat, may lumalapit. Nag-relax na ang lahat. Ngayon na bigla nilang narinig ang mga salita ni Huang Feng, sila ay natigilan. Agad na sinabi ni Angia, sigurado ka ba? Oo, medyo marami sila. Southwest sila sa atin at kakapasok lang sa gubat. Sinabi ni Huang Feng sa lahat ang balita na pinabalik ng Little Eagle. Sa Little Eagle na nagpapatrolya sa kalangitan, si Huang Feng ay isa ng clairvoyant. Bukod dito, ang Little Eagle ay nasa 10,000 metro na ngayon sa kalangitan, kaya hindi ito magiging madali para sa mga tao sa lupa na mahanap ito. Alam mo ba kung gaano karaming tao doon? Tanong ni Angia na may mabigat na ekspresyon. Hindi ko alam. Umiling si Huang Feng. Hindi marunong magbilang ang Little Eagle. Buti na lang at alam niya kung gaano karaming tao. May oras pa. Gumawa tayo ng ilang laruan para salubungin sila. Bagamat hindi nila alam kung paano maiintindihan ni Huang Feng ang mga bagay mula sa malayo. Dahil sa mga naunang babala, malinaw na wala nang nagdududa kay Huang Feng. Ang mga taong pumasok sa oras na ito ay malinaw na hindi maaaring maging kanilang mga tao, kaya malamang na sila ay mga kaaway. Siyempre, posible rin na mga ordinaryong tao sila na nagkamali sa pagpunta dito. Gayunpaman, kailangan nilang maghanda ng maaga bago sila dumating. Kung nakita nila na sila ay mga ordinaryong tao sa bandang huli, maaari na lang nilang isuko ang pananambang sa pinakamasama. Sa utos ni Angia, nagsimulang maging abala ang lahat. Si Huang Feng ang naging pinakawalang ginagawa dahil ang iba ay abala sa paggawa ng booby traps. Malinaw na hindi alam ni Huang Feng kung paano gumawa ng booby traps. Gayunpaman, dahil kaka-join pa lang niya, walang nakakitang kakaiba. Sa oras na ito, ang mga taong lumalapit mula sa labas ay ang mga mapanganib na tao na nakipagsabuatan kay Huang Feng at sa iba pa. Dati, nang pumasok si Huang Feng at ang iba pa, nakita sila ng mga delikadong tao sa
loob, kaya tinambangan sila ng maaga. Gayunpaman, may isang tao ang nawawala. Ang taong iyon ay wala doon sa oras na iyon, ngunit lumabas upang salubungin ang pagdating ng mga dayuhang puwersa. Sa makatuwid, hindi alam ng mga taong ito na naalis na ang kanilang mga kasabwat, kaya wala silang masyadong pagbabantay sa oras na ito. Hindi rin nila alam na may isang mahiwagang gerfalcon na nanunood sa kanila mula 10,000 metro ang taas sa langit at iniuulat ang kanilang kinaroroonan kay Huang Feng. Handa na ang mga booby traps. Lahat ay nagtatago at naghihintay na dumating sila. Tandaan mo, kung hindi ako magpapabaril, huwag kang barilin. Sabi ni Angia sa lahat ng nasa kagubatan. Tumango ang lahat at saka nagkalat. Sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay nasa parehong grupo, habang ang iba ay nagtago ayon sa mga posisyon na kanilang sinanay, tinitiyak na mayroong isang crossfire. Nasa harapan si Angia. Paano mo nalaman na may pumasok sa labas? Tanong ni Bai Xiaoro habang nakahiga sa damuhan, naghihintay na lumitaw ang kabilang partido. May clairvoyance kasi ako, nakangiting sabi ni Huang Feng. Seryoso akong kausap mo. Napatingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabing, walang ibang tao kaya lamambot ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Nakita mo naman di ba, bakit kanina pa straight ang mukha mo? Hindi ako sanay, sabi ni Huang Feng. I like it, it's none of your business. Sabi ni Bai Xiaoro na masama ang loob. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa harap ni Huang Feng, hindi niya mapanatili ang isang tuwid na mukha, at wala ang kanyang karaniwang malamig na hitsura. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkagambala ni Huang Feng, hindi na tinanong ni Bai Xiaoro ang naunang tanong. Sa oras na ito, may gumagalaw sa harap nila. May dumating talaga, bulalas ni Bai Xiaoro sa mahinang boses. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha habang nakatingin kay Huang Feng. Bago pa niya makitang may sumulpot, bagamat handa siya, may mga pagdududa pa rin siya sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nasa gitna ng kagubatan tulad niya. Sa kasong ito, paano niya nalaman na may pumasok mula sa labas? Gayunpaman, hindi alintana kung paano nalaman ni Huang Feng, mayroon talagang isang taong nakapasok. Pinatunayan nito na si Huang Feng ay tama muli. Naramdaman ang nagulat na mga mata ni Bai Xiaoro, si Huang Feng ay nawalan din ng magawa. Kung tutuusin ay ayaw niyang masyadong mag-expose, pero sa pagkakataong iyon, kapag hindi niya sinabi ay nasa panganib siya. Kaya, maaari lamang niyang piliin na sabihin ang totoo. Sa oras na ito, si Angia, na nasa harapan, ay walang oras na magulat. Nakatutok ang mga mata niya sa mga taong sumulpot. Kung sila ay mga ordinaryong tao, siya ay lilito at pipigilan sila sa pagsulong. Tutal may bitag sa harap nila. Gayunpaman, ang mga taong ito ay ganap na armado, kaya tiyak na hindi sila ordinaryong tao. Bukod dito, hindi nila mga tao, kaya natural, hindi siya maaaring gumawa ng inisyatiba upang bigyan sila ng babala. Hawak ang baril gamit ang dalawang kamay, tinutukan na ni Angia ang kabilang partido, handang bumaril anumang oras. Kabanata 678. Bang! Nahawakan na ng taong naglalakad sa harapan ng booby grenade. Sumabog ang booby grenade, natangay siya at 2 o 3 tao sa paligid niya. Walang nakakaalam kung sila ay patay o buhay. Sa pagharap sa biglaang pangyayaring ito, ang kabilang partido ay agad na nagsimulang magdaldal sa isang banyagang wika. Nang hihiga na sila, nagpaputok na si Angia. Biglang umalangaw ang putok ng baril. Sa oras na ito, natuklasan ng mga taong iyon na napapalibutan sila. May mga putok ng baril sa paligid nila. Lalo silang naguluhan. Nagpaputok din ang panig ni Huang Feng at Bai Xiaoro. Dahil mayroon silang oras upang maghanda ng maaga, ang lahat sa panig na ito ay karaniwang nakakuha ng isang bagay mula sa unang pagbaril. Sa makatuwid, ang kabilang panig ay dumanas ng matinding pagkalugi sa maikling panahon. Boom, 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 sunod-sunod na itinapon ng mga granada. Habang nahihilo pa ang kabilang panig, muli na naman silang nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Masasabing ang lakas ng panig ni Huang Feng ay orihinal na nasa itaas ng kabilang panig. Ngayong handa na sila at may perpektong pagkakaayos, ang labanan ay isang panig na patayan sa simula. Wala pang 10 minuto, mahigit 20 tao sa kabilang panig ang nalipol lahat. Sa kabilang banda, ang panig ni Huang Feng ay walang anumang pinsala.
Ito ay isang ganap na tagumpay. At sa pagkakataong ito, pagkatapos magsama-sama ang lahat, tumingin silang lahat kay Huang Feng. Ang kahulugan ay maliwanag. Walang tao sa paligid. Sinabi ni Huang Feng sa lahat pagkatapos makipag-usap sa Little Eagle. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, ang lahat ay talagang gumaan. Dati, ang lahat ay medyo nag-aalinlangan na nakikita ni Huang Feng ang pagdating ng kabilang panig mula sa napakalayo. Gayunpaman, lumabas na tama si Huang Feng. Sa makatuwid, walang kamalay-malay, lahat ay naniwala sa mga salita ni Huang Feng. Bago sinabi ni Huang Feng na ayos lang, lahat ay hindi nang ahas na mag-relax. Ngayong narinig nilang sinabi niyang ayos lang talaga. Sige, linisin mo ang battlefield, umalis na tayo dito, sabi ni Angie sa karamihan. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Huang Feng at sinabing, magsusulat ako ng ulat tungkol sa nangyari sa pagkakataong ito at isusumit ito sa mga nakatataas. Hindi ko palalampasan ang iyong kontribusyon. Anyway, kailangan kong magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. You're welcome, Team Leader An. Ito ang dapat kong gawin, sabi ni Huang Feng. Ang paglilinis sa larangan ng digmaan ay nagpatuloy ng napakabilis. Mabilis na umalis ang lahat sa lugar. Umalis si Angie kasama ang kanyang mga tauhan. Umalis din sina Huang Feng at Bai Xiaoru sakay ng kanilang sasakyan. Mukhang hindi nagkamali ang rekomendasyon ko. Ang galing mo talaga. Sa kotse, sinabi ni Bai Xiaoru kay Huang Feng. Ano ang napakaganda nito? Hindi ako nakapatay ng maraming tao. Kailangan ko pang magsanay ng aking pagmamarka. Team Leader, huwag kalimutang mag-apply para sa akin ng kagamitan, sabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoru habang nagmamaneho siya. Got it, hindi kita papapalitan. Sinabi ni Bai Xiaoru, gayunpaman, ako ay masyadong interesado sa iyong kakayahang makadama ng panganib. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Nang marinig ni Bai Xiaoru na muling binago ang paksa, nasabi lamang ni Huang Feng, ito ay isang likas na ugali. Kahit nahilingin mo sa akin na magpaliwanag, hindi ko ito maipaliwanag. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Malinaw na hindi naniniwala si Bai Xiaoru sa mga salita ni Huang Feng. Nang makitang ayaw niyang sabihin ang totoo, hindi na siya nagtanong pa. Nakita ni Huang Feng na hindi na siya nagtanong pa at nabuhayan siya ng loob. Kung maaari ay ayaw niyang ipaalam ito noon pa. Habang isinasagawa ni Huang Feng at Bai Xiaoru ang misyon, opisyal na nakalista ang bagong gamot na pampababa ng timbang ng Changzhou Group. Dahil maraming publisidad at advertising ang nagawa ng maaga, maraming tao ang nagbigay pansin dito. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng Changzhou Group ay napakaganda sa nakaraan. Sa sandaling magbukas ang punong tindahan ng Changzhou Group sa umaga, maraming tao ang pumasok. Gusto nilang makita kung ang gamot na pampababa ng timbang ay kasing ganda ng ina-advertise. Bilang karagdagan sa pangunahing tindahan, ang bagong gamot na pampababa ng timbang ng Changzhou Group ay lumabas din sa mga counter ng mga pangunahing shopping mall ngayon. Ang mga shopping mall na ito ay naglalagay din ng gamot na pampababa ng timbang sa mga counter sa parehong araw. Sina Suyamo at Xi Mengjiao ay parehong nasa flagship store sa oras na ito. Kung tutuusin, ang nakaraang insidente ay nagpahalaga sa kanila ng punong barko. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kailangang kontrolin ng iba. Hanggat maganda ang negosyo dito, magbubukas sila ng mga ganitong tindahan sa ibang lungsod sa hinaharap. Nang makitang maraming tao ang pumasok sa sandaling bumukas ang pinto, sina Suyamo at Xi Mengjiao ay parehong mingiti sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang ngiting ito ay hindi nagtagal bago may nangyari. Umalis ka na, umalis ka na. Sinong namamahala dito? Sumunod ang ilang unipormadong tauhan at sinabi sa mga tauhan ng tindahan. Napansin din sila ni Suyamo at Xi Mengjiao at mabilis na lumapit. Binati sila ni Xi Mengjiao at sinabing, ako nga. Ano ang problema? Ikaw ba ang namamahala dito? Ang tao ay tumingin kay Xi Mengjiao at Suyamo ng buong kasakiman. Pagkatapos ay nagsabi, kami ay mula sa departamento ng bumbero. Hinala namin na may panganib sa kaligtasan sa iyong tindahan, kaya kailangan naming isara ang pinto para sa inspection ngayon. Pero kaka-fire inspection lang namin last week. Sabi mo walang problema. Oo, pinangunahan ito ng Captain Wu mo, Xi Mengjiao said. Bakasyon si Captain Wu, who knows kung totoo ang sinabi mo.
Ang sabi ng tao, tsaka, 1 linggo na ang lumipas. Nakatanggap kami ng ulat na may panganib sa kaligtasan sa iyong tindahan, kaya kailangan naming magsagawa ng inspection ngayon. Ginagawa namin ito para sa kaligtasan mo at ng mga mamimili. Kung ganoon, magagawa ba natin ito pagkatapos nating isara ang pinto ngayong gabi? Humakbang si Suyamo at nagtanong. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang unang araw ng kanilang bagong gamot na pampababa ng timbang sa merkado. Siyempre, ayaw niyang isara ang pinto ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng tao ng hindi nag-iisip, hindi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng tao ng hindi nag-iisip. Nang malapit nang magtalo sina Suyamo at Exi Mengjao, maraming unipormadong tauhan ang pumasok at tinanong kung sino ang namamahala sa sandaling pumasok sila. Anong problema? Sumimangot si Suyamo at nagtanong. Naramdaman na niya na may mali. Ang mga taong ito ay hindi maaaring nagkataon na lahat sila ay dumating upang suriin ngayon. Baka may tao sa likod nito. We are from the Food and Drug Administration. We suspect that there are harmful ingredients in your cosmetics and weight loss medicine. Ngayon kailangan naming magsagawa ng investigasyon. Bago lumabas ang resulta ng investigasyon, hindi mo maaaring ibenta, sabi ng tao. But these things were sent for inspection in the first place. Walang problema, hindi mo naman pwedeng utusan na lang kaming isara ang pinto at ipilit na i-check, di ba? Tapos hindi na tayo magnenegosyo, Exi Mengjao said with dissatisfaction. Bakit ka sumisigaw? May kasalanan ka ba? Kami ay responsable para sa kaligtasan ng karamihan ng mga mamimili. Kayong mga negosyante, hindi lang kayo makapag-isip ng pera. Matuwid na sabi ng tao. Kabanata 679. Sabik na sabik si Exi Mengjao kaya namula ang kanyang mga mata. Hindi ba paninirang puri ito? Ang Changjiao Group ay talagang isang kumpanyang may konsensya. Gusto man nilang dalawa na kumita at palawakin ang kumpanya, hindi ibig sabihin na wala silang bottom line. Sa kabaligtaran, ang kanilang ilalim na linya ay mas mataas kaysa sa ibang mga kumpanya. Gayunpaman, hindi ito alam ng mga ordinaryong customer sa kanilang paligid. Ngayong narinig nila ang mga tao mula sa Food and Drug Administration na nagsabi nito, natural na nagsimula silang maghinala sa Changjiao Group. Bukod dito, hindi ito ang katapusan. Hindi nagtagal, dumating din ang mga taga-industriya at komersyo. Nakahanap din sila ng dahilan para isara ang tindahan ngayon. Sa sandaling ito ay sarado, mahirap sabihin kung kailan ito maibabalik sa normal na negosyo. Sa oras na ito, walang masyadong customer sa shop. Ang mga taong iyon ay pinalayas lahat ng mga nakauniporme. Siyempre, sinabi nila na ang mga bagay sa tindahan ay hindi ligtas at may panganib sa kaligtasan. Ngayon, ginawa nila ito para sa kanilang ikabubuti. Anyway, sinisira nila ang reputasyon ng Changjiao Group. Naunawaan na nina Suyamo at Exi Mengjao na may sadyang nanggugulo sa kanila. Hindi naman sila walang koneksyon sa gobyerno, kaya mabilis na ginamit ng dalawa ang kanilang koneksyon. Gayunpaman, ang feedback na kanilang natanggap ay nagpadama sa kanila ng kaunting kawalan ng pag-asa. Ang mga taong iyon ay nasa bakasyon, o nakahanap sila ng iba pang mga dahilan upang makatakas dito. Sa anumang kaso, walang sinuman ang handang tumulong sa kanila na malutas ang problemang ito. Ang mga taong ito ay malinaw na naipaalam ng maaga. Kung isa o dalawang tao lang, wala silang pakialam. Pagkatapos ng lahat, ang Changjiao Group ay palaging naging anak sa kanila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, maraming kumpanya ang nagsanib puwersa para makipaggulo sa Changjiao Group. Ginamit din nila ang kanilang mga koneksyon. Sa kasong ito, kung gusto pa nilang tumulong sa Changjiao Group, halatang hindi ito katumbas ng halaga. Hindi naman sila ganoon katanga, kaya sa panahong ito, natural, walang handang tumulong. Sa oras na ito, si Exi Mengjao ay sabik na malapit na siyang umiyak. Si Suyamo ay wala ring magawa. Ang dalawa sa kanila ay hindi umasa sa mga koneksyon ng kanilang pamilya. Ang kanilang network sa Qing Province ay itinayo ng mag-isa. Pero, kung tutusin, ilang taon pa lang sila dito. Bagamat nakilala nila ang ilang mga tao, hindi sila makalapit sa mga tunay na big shot. Ang mga taong kilala nila ay yaong mga walang matataas na posisyon. Sa oras na ito, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na makipagkompetensya sa iba.
Naunawaan din ni Suyamo at Exi Mengjiao na kung sarado ang kanilang tindahan ngayon, tiyak na magiging malaking dagok ito sa kanilang kumpanya. Tiyak na ikakalat ng kabilang partido ang balita at ipagpaliban ang muling pagbubukas ng kanilang tindahan hanggat maaari. Kung ganoon, talagang masisira ang kanilang reputasyon. Gaano man karaming mga advertisement ang kanilang ginawa, hindi ito nangangahulugang makakabawi. Gayunpaman, naunawaan nilang dalawa ang panganib ng bagay na ito, ngunit walang paraan upang pigilan itong mangyari. Pagkatapos ng lahat, nagamit na nila ang lahat ng mga koneksyon na magagawa nila, at walang ibang paraan. Sa oras na ito, may ilang taong pumasok muli mula sa pinto. Ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao, ngunit mga reporter na may dalang kamera. Pagpasok pa lang nila ay nagsimula na silang kunan ng litrato ang eksena. Kahit na sinubukan silang pigilan ng mga tauhan, wala itong silbi. Nang makita ang hitsura ng mga taong ito, naging mas malala ang mga ekspresyon ni Suyamo at Exi Mengjiao. Hindi mahirap hulaan na ang mga taong ito ay malinaw na ang mga tao sa likod ng bagay na ito. Kung hindi, ang mga reporter na ito ay hindi lalabas dito ng nagkataon. Pagkatapos, marahil ay naramdaman ng kabilang partido na hindi sila malupit, kaya nagkagulo muli sa pintuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na ibang tao para manggulo. Sa pagkakataong ito, may dinala, at ang ilang mga katabi niya ay nagsabing sila ay mga miyembro ng pamilya ng kabilang partido. Ang taong ito ay kumain ng mga produkto ng Changjiao Group at ngayon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalason. Nandito sila para humingi ng paliwanag. Mula sa Changjiao Group, natural na hindi pabayaan ng mga reporter ang bagay na ito. Nagsimula na naman silang kumuha ng litrato. Parami ng parami ang nagkukumpulan sa labas para manood ng palabas. Nadama ng karamihan sa mga tao na maaaring may mali sa Changjiao Group. Kung hindi, hindi magiging napakaraming bagay ang mangyayari. Kung malantad ang mga bagay na ito, ang Changjiao Group ay matatapos. Siyempre, nahulaan ng isang maliit na bilang ng mga tao na ang Changjiao Group ay maaaring nakasakit ng isang tao. Kung hindi, hindi sila matatarget ng ganito. Nagkataon lang ang lahat. Siyempre, kahit naiintindihan ng mga taong ito, wala silang sasabihin. Manunood lang sila ng palabas. Hindi sila kamag-anak ng Changjiao Group. Natural, hindi na kailangang magsabi ng anuman para sa Changjiao Group. At saka, kahit may sabihin sila, walang maniniwala sa kanila. Kahit nakadalasang kalmado si Suyamo, kapag nahaharap sa kombinasyong ito ng mga suntok, nakaramdam din siya ng pagkawala. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan sa unang pagkakataon. Kailangan niyang maghanap ng taong maasahan. Sa isip niya, ang unang taong naisip niya ay si Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na kahit na dumating si Huang Feng, hindi niya ito matutulungan. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang ordinaryong tao lamang. Parang this time, babagsak na talaga tayo. Napaisip si Suyamo sa sarili. Naayos man ang usaping ito at maipagpatuloy nila ang kanilang negosyo gaya ng dati, ang reputasyon na nawala sa kanila ay magkakaroon pa rin ng malaking epekto sa kanilang kumpanya. Anong nangyayari? Bakit ba buhay na buhay dito? Bakit ang daming naka-uniform? Panipi. Nang maramdamang wala nang magawa si Suyamo, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses sa kanyang tainga. Agad siyang napatingin sa direksyon ng pinto dahil sa pagtataka. Oo naman, lumitaw ang figure ni Huang Feng doon. Naramdaman ni Suyamo na parang may makulay na liwanag sa likod ni Huang Feng. Narinig niya ang kanyang pagnanais at nagpakita sa oras. Huang Feng, bakit ka nandito? Nakangiting sabi ni Suyamo. Kahit na napakasama ng kasalukuyang sitwasyon, sa oras na ito, maaaring lumitaw si Huang Feng sa kanyang tabi. Biglang naramdaman ni Suyamo na hindi problema ang lahat. Sa pinakamasama, sila ni Mengjiao ay maaaring magsimulang muli. Para sa kinabukasan ng kanyang sarili at ni Huang Feng, hindi siya natakot na lumaban muli. Bukod dito, kahit na ang sitwasyon sa harap niya ay napaka-problema, hindi ito mahirap sa punto ng pagsisimula muli. Tumingin din si Huang Feng kay Suyamo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang walang magawang tingin sa mga mata nito. Dati, si Suyamo ay puno ng kumpiyansa anuman ang mangyari. Bagamat wala siyang lakas ng isang malakas na babae,
hindi pa siya nagpakita ng ganoong pag-aalinlangan sa harap ni Huang Feng. Ang puso ni Huang Feng ay biglang napuno ng awa. Okay lang. Ipaubaya mo na lang sa akin. Naglakad si Huang Feng sa gilid ni Suyamo at niyakap siya. Kabanata 700. Matapos bumalik sina Huang Feng at Bai Xiaoro mula sa Yingzhou, nag-alala sila kay Suyamo, kaya hindi umuwi si Huang Feng. Sa halip, diretso silang pumunta rito. Para naman kay Bai Xiaoro, wala siyang magawa sa bahay, kaya sumama siya sa kanila. Sino ka? Bilasan mo at umalis ka. Hindi mo ba nakikita na nasa duty tayo? Habang inaalaw ni Huang Feng si Suyamo, ang mga nakaunipormeng tao ay lumabas upang sirain ang saya. Siguro dahil sa selos. Kung tutuusin, napakaganda ni Suyamo, at ngayon ay nasa mga bisig siya ni Huang Feng. Marami sa mga mata ng mga taong iyon ang kumikinang sa selos. Binitawan ni Huang Feng si Suyamo, tumalikod at sinabi sa taong iyon, security guard ako ng kumpanyang ito. Parte din ako ng kumpanyang ito. Hindi ba ako pwede dito? Nang marinig na si Huang Feng ay isang security guard lamang, ang mga taong iyon ay nagpakita ng masamang tingin at sinabing, ikaw ay isang maliit na security guard. Ano ang iyong ginagawa? Bilasan mo at umalis ka sa daan. Bakit ako aalis sa daan? Gusto mong isara ang aming kumpanya. Mayroon ka bang mga pamamaraan? Seryoso akong nagdududa sa iyong pagkakakilanlan ngayon. Sino ang nakakaalam kung sino ka? How dare you pretend to be a government official? Panipi, sabi ko, paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Sinong nagsabing nagpapanggap kami? Mag-ingat ka o huhulihin ka namin at ikukulong. Ang isang tao mula sa Industry and Commerce Bureau ay tumalon at itinuro si Huang Feng. Pulis ka ba? Maaari mo bang hulihin ang mga tao ng basta-basta? Judge ka ba? Maaari mo ba akong hatulan na makulong? Tumingin si Huang Feng sa kausap at sinabing hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Anak, matalas ang dila mo. Babalaan kita sa huling pagkakataon. Bilasan mo at lumayo ka, baka ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Ang taong iyon ay humakbang palapit kay Huang Feng at nagbanta. Anong kahihinatnan? Sobrang curious ako, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ay inalis niya ang kamay ng kausap at sinabing, at saka, ayoko nang tinuturo ako ng ganyan. Natigilan ang taong iyon sa mga kilos ni Huang Feng. Maging ang mga empleyado ng Changzhou Group sa likod ni Huang Feng ay natigilan. Hindi nila inasahan na si Huang Feng ay maglalakas loob na gumawa ng unang hakbang, at matamaan pa ang isang opisyal ng gobyerno. Ikaw, naglakas loob ka talagang saktan ako. Ang taong iyon ay tumingin kay Huang Feng nang hindi makapaniwala. Bakit hindi? Gawa ka ba sa ginto? Hindi ko mahawakan. Sinabi ni Huang Feng, hindi ko kailangang maging magalang sa mga opisyal ng gobyerno na tulad mo. Hindi kami impostor, ito ang dokumento. Ang isa sa kanila, na marahil ang pinuno, ay kumuha ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Huang Feng. Matagal nang nagpaplano si Manager Yuan at ang iba pa laban sa Changzhou Group, kaya inihanda na nila ang lahat ng kailangan nila. Gayunpaman, pagkatapos itong kunin ni Huang Feng, hindi niya ito agad tiningnan. Sa halip, tumingin siya sa iba at sinabing, ano naman sa inyo? Ang mga tao mula sa iba pang dalawang departamento ay naglabas din ng kanilang sariling mga dokumento. Nang makita ni Suyamo at Xi Mengjiao ang sitwasyong ito, mas nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Nangangahulugan ito na ang utak sa likod ng bagay na ito ay matagal nang nagbabalak laban sa kanila. Kung haharapin nila ito ng madalian ngayon, siguradong hindi sila magkatugma ng utak. Gayunpaman, walang kahit katiting na pag-aalala si Huang Feng sa kanyang mukha. Kinuha niya ang ilang pirasong papel sa kanyang kamay at tinignan iyon. Pagkatapos, sa gulat na tingin ng lahat, diretso niyang pinunit ang mga papel na ito. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Nakita ng mga tao mula sa gobyerno ang mga aksyon ni Huang Feng at natigilan sila. Tapos, umungol sila. Hindi nila inaasahan na magiging matapang si Huang Feng. Talagang naglakas loob siyang punitan ang mga dokumento ng gobyerno. Isa lamang itong tahasang paghamak sa gobyerno. Sa pagkakataong ito, maging sina Suyamo at Xi Mengjiao ay nabigla. Hindi nila alam kung bakit ginawa ito ni Huang Feng. Gusto ni Xi Mengjiao na sumulong at pigilan si Huang Feng, ngunit pinigilan siya ni Suyamo. Don't worry, naniniwala ako sa kanya, sabi ni Suyamo.
Bagamat hindi niya naiintindihan ang ginagawa ni Huang Feng, lubos siyang naniwala kay Huang Feng. Bukod dito, naisip din niya ang pinakamasamang plano. Kung maaresto si Huang Feng dahil dito, itatapon niya ang kanyang mukha at hihingi ng tulong sa kanyang pamilya upang iligtas si Huang Feng. Dapat malaman na dati, kahit na nakatagpo siya ng isang malaking problema, hindi siya humingi ng tulong sa kanyang pamilya. Ngunit para kay Huang Feng, handa siyang gawin ito. Kahit na maglagay ang pamilya ng mas malupit na kondisyon dahil dito, wala siyang pakialam. Huwag kang lalapit, baka magalang ako. Tumingin si Huang Feng sa mga tauhan ng gobyerno na nagmamadaling umakyat at gustong bawiin ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Paano matatakot ang mga taong iyon kay Huang Feng? Babala ng maliit na security guard, isa-isa silang umarte na parang hindi narinig at patuloy na nagmamadaling umakyat. Hindi sinasadya ni Huang Feng na maging magalang sa kanila. Pinilit ng mga taong ito si Su Yamo dati. Matagal na niyang gustong turuan sila ng leksyon. Ngayon ay isang magandang pagkakataon. Dahil dito, isa-isang sinuntok ni Huang Feng. Hindi nagtagal, ang mga taong sumugod ay natambo lahat. Nakita iyon ng mga tao sa paligid at halos mahulog ang kanilang mga mata sa lupa. Hindi nila akalain na may isang taong tahasang bubugbugin ang mga opisyal ng gobyerno sa sikat ng araw. Ang mga mamamahayag ay hindi natigilan sa sandaling ito. Sila ang pinakamasayang tao ngayon dahil malapit nang magkaroon ng malaking balita dito. Ang mga kamera sa kanilang mga kamay ay patuloy na nag-click, ni-record ang lahat sa eksena. Tumangala si Huang Feng sa mga reporter at sinabing, nakita mo ito. Ipinagtanggol ko ang sarili ko. Kaya marami sa kanila ang sumugod sa akin. Pakiramdam ko ay nanganganib ang buhay ko. Hindi mo ako masisisi dito. Gayunpaman, hindi sinagot ng mga reporter na iyon ang mga salita ni Huang Feng. Hindi gaanong tao sa eksena ang naniwala sa mga salita ni Huang Feng. Kung tutuusin, hindi naman bulag ang kanilang mga mata. Malinaw na sinaktan ni Huang Feng ang mga taong ito. Bagamat marami ang mga taong ito, hindi sila ang mga kalaban ni Huang Feng. Ikaw, wala kang kontrol. Dali, tumawag ka ng pulis. Tumawag ng pulis at arestuhin ang bastos na ito. Ang mga tauhan ng gobyerno na binugbog ni Huang Feng ay nakahandusay sa lupa at sumisigaw. Tumawag ng pulis. Well, hayaan ang mga pulis na harapin ito. Mas mabuti na iyon. Sabi ni Huang Feng, hindi pa rin natatakot. Sa pagkakataong ito, ang mga tauhan ng gobyerno sa lupa ang nakaramdam ng kaba. Sinabi nila na tatawag sila ng pulis, ngunit hindi pa rin natatakot si Huang Feng. Kung wala siyang maasahan, isa siyang tanga. Si Huang Feng ay hindi mukhang tanga, na nangangahulugan na maaaring mayroon siyang maaasahan. Gayunpaman, si Huang Feng ay isang security guard lamang. Bukod dito, ang mga taong ito ay karaniwang tinatrato ng may paggalang saan man sila pumunta. Aling kumpanya ang nang-ahas na saktan sila. Bagamat hindi mataas ang kanilang mga opisyal na posisyon, hindi sila ganoon kadaling pukawin. Nagkataon lang nakilala ng ilan sa kanila ang Deputy Director ng Jiangzhou Municipal Public Security Bureau at may magandang relasyon sa kanya. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay tiyak na tumawag sa pulisya. Bukod dito, ang taong nakakilala sa Deputy Director ng Jiangzhou Municipal Public Security Bureau ay personal na tumawag sa Deputy Director. Kahit na may maaasahan si Huang Feng, wala itong silbi. Hindi pa banggitin na hindi ito kasing laki ng taong natagpuan nila, kahit na ang mahistrado ng county ay hindi kasing husay ng taong namamahala, si Huang Feng ay magdurusa pa rin ng kaunti.